Kaugnay sa rehabilitasyon ng EDSA Carousel Busway, at iba pang issue, mapareham natin sa Transportation Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po. Secretary. Good morning, Igan. Pasensya na po. Opo, sabi niyo sa Nandito isang lang po tayo sa LRT. Pasensya po. sabi niyo sa isang panayam na nagsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA Busway Stations. Opo. So saan ho ito magsisimula at hindi ba maapektuhan yung ating mga commuter? Hindi naman po. Ano naman no, ginirehab lang naman po natin ito. Inaayos po natin yung mga stasyon para gawing mas malinis, mas maayos. Kaya po ginagawa din natin, hindi naman sabay-sabay. So 4 po munang stasyon ang aayusin natin. Ano po yan? Monumento, Bagong Barrio, North Avenue, saka Guadalupe. Opo. So yung pong 4 na yan ang gagawin muna natin. Opo, yan yung phase 1. Opo. Kanina sa report ng aming kasamang si James Agustin, ang mga request ng commuter, parang maglagay daw ng elevator. Magagagay po tayo ng mga, pipilitin po natin doon sa mga area po na kakayaning at may spasyo para magtayo ng elevator. Okay. Magagagay po tayo. As much as possible po, magagagay po tayo kasi kawawa naman po yung ating mga kababayan, lalo na yung PWDs natin sa seniors. At escalator. Depende din po Depende. kung merong spasyo. Oo, Okay. kasi alam niyo naman napakakiti doon ng gitna ng EDSA. So kung saan po may spasyo, gagawan po natin ng paraan. Okay, so istasyon ang gagawin, pero yung mga bus, dire-diretso lang po biyahe niyan. Tuloy-tuloy lang po, wala po tayong disruption. Oho. Wala po tayong disruption sa biyahe, wala pong tigil yan. Pwede bang malaman saan yung phase 2? Phase 2 po, meron po tayong itatayong bagong istasyon. Kasi medyo mabigat po ang dagsa ng mga kababayan natin sa Cubao. Opo. Wala pong stasyon sa Cubao ngayon. So, magtatayo po tayo sa Cubao at magtatayo din po tayo ng isang stasyon na konektado sa PITX. Kasi doon din po, marami din pong sumasakay doon. Opo. At para ho hindi naghahalo yung mga kababayan natin sumasakay sa busway saka sa mga provincial buses Opo. sa PITX. Secretary, sa ibang issue, nakaharap niyo na ba itong SUV driver na nag-counterflow sa Skyway? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po, pinatawag po siya ng LTO this week. Pero nutos ko na po na i-revoke na po yung lisensya niya kasi hindi tagatanggap-tanggap yung ginawa niya. At ang Buti na nga po, walang nadisgrasya kasi kung meron doon, sigurado pong may nasawi doon. At ang revocation niya habang buhay na? Perpetual po, habang buhay po. Hindi na pwede apila yon? Meron naman po tayong apila, pero pwede siya mag-apila. Pero masyado pong delikado. Hindi po ordinaryo yung nag-counterflow siya. Hindi naman ordinaryo yung kagaya yun. Expressway yun, skyway pa. Natanong niyo na ba ang Skyway? Paano siya nakapasok doon? Nag-illegal U-turn ho siya sa may Bikutan exit. Okay. Sa may Doña Soledad. Nag-illegal U-turn siya doon, tapos bumalik. So, inaalam pa po natin ngayon, bakit niya ginawa yon? Okay. Pero Normal hindi naman. lang ho kasi yung nag-U-turn siya . Okay. Nung nandun na siya sa kabila, na nagka-counterflow siya, ang bilis pa ho ng takbo niya. Tapos nag-headlight, Oo. nagsisignal pa sa headlight niya . Parang pinapatabi pa niya yung mga kotse. Oo. Okay. Maraming salamat, Transportation Secretary Vince Dizon. Ingat po. Salamat po, Igan. Thank you so much po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.